Ayun. Ayun. Maraming salamat. Yan. Nandito ulit tayo, no? Ito po si John V. Javier. Magandang hapon po ulit. Ano, pasensya na kayo kahapon. Mukhang ang aking tiyan hindi, ika nga, hindi makibagay sa atin. Ayun. Hindi nakibagay sa atin ng panahon. Ayan. Pasensya na ho kayo. Ating yung ating nakaraan alam niyo na, isa sa yung lingkod sa mga pinaka problema ay ang kanyang tiyan. Anyway, shout out kay Adrian. Yan. Yan, ang ating technical director. Gwapong-gwapo. Ayun. Tapos ang ating chief Elmer Francisco, ang ating pinataas na antas ng ating pang-transportasyon. Okay. Nakita niyo ba yung mga pinapost ni Elmer Francisco? Yung ating sa webpage natin, yung ating makabagong jeep. Ayan. Kayang no, wheelchair ipasok. No? Meron tayong wifi, may airport, may charging station, may monitor pa, no? GPS. Yan, okay. Ano pa? No, malalaman niyo kung saan pumupunta, lalo pag meron tayong kooperatiba ng jeep, nalalaman na natin kung saan pumupunta yung mga jeep natin, kung ilan na naka-spread out. Alam mo kaganda ng GPS. Malalaman mo yung mga ibang jeep. Kung kumpul-kumpul na naglalaban-laban ng isa-isang jeep, tatlong jeep doon sa isang pwesto, pwede mo ipahiwalay. Saan mo magkaroon ng radyo, no? Yung mga yon, no? Para sabihin, diyan ka lang muna para di ba? Abante ka para hindi kayo nagagawa ng pasahero, di ba? Sana gano'n, ano? Ayun, sana maisip din 'yun, no, para may pag-dispatch ng ng jeep na ma-monitor kung nasaan na yung mga jeep. Ayun, isa sa mga siguro mapasasabi natin na magandang pag-isipan ay okay. Tapos yung gwapong-gwapong Paulo, si Pausibol. Pausibol. Ayun. Ayun, si Pausibol. Ang ating gwapong-gwapong Pausibol every Monday na po. Bukas po. Meron po tayong, nasabi ko nga sa inyo, na si Janine, magsosolo na rin po. Ayun. Magsosolo na si Janine. Magsosolo na si Janine. No? Ang segment niya, no? Kwento ni Janine. No? Di ba? Meron tayong isang segment na kwento ni Janine dito sa makikirang po. Okay? Anyway, doon tayo sa nakaraan natin, no, na hindi tayo yung isa sa mga napagtapos natin na last Tuesday, yung ating yung ika nga comfort zone, di ba? Di ba? Yung comfort zone kasi natin, no, nakwento yung buhay namin, no? Di ba? So,
Ano ito mga ano natin, no? Yung doon sa push yourself hard in your comfort zone. So, nakwento ko yung ang buhay ng aking anak, no? Nasabi ko sa inyo na iba-ibang klaseng ano nangyari doon sa anak ko, iba-ibang klaseng sakit. O sabi natin, pinanganak na isa lang ang baga, pinanganak na hindi nag-bloom yung kanyang thyroid, tapos may scoliosis. So, panay-panay yung ang ating ano. Pero, tuloy pa rin ang buhay. Yan ang masasabi ko. Tuloy pa rin ang buhay. Yan. Siya nga pala, si yung ating ano, no? Yung ating si Lemuel. Maraming salamat, Lemuel. Eh, nakinig ka pala ng Martes. Ayan. Meron kaming Zoom meeting nung last night at meron ano, um, meron isang franchise, no? Masasabi kong franchise ng Show My King. Ayan, Show My King. Ayan. Kung gusto niyo mag-franchise ng Show My King, dial lang po kayo o mag-text ho kayo, no? Sa 0917-798-7505. Ayan. Punta ho kayo, ano, mag-text lang ho kayo dyan at tatawagan ho kayo kung paano. Anyway, no? Tuloy-tuloy ho tayo. Dito ngayon tayo, no? Sa ating talakayan. Okay. Isa sa mga para ika nga hindi tayo natatakot na ma-disappoint, no? O ma-disappoint natin ang ibang tao. I-analyze din natin ang behavior din natin. Kung paano ba yung behavior ba natin, no? Kung bakit sometimes kailangan natin no, i-analyze natin yung ating behavior. Kung paano, bakit tayo nagre-react kung nadi-disappoint natin yung mga ibang tao o nabibigo natin yung mga ibang tao. Bakit ganun ang reaction natin? Kung ano yung saan ang bang fear o yung takot nanggagaling. Kung saan ba nanggagaling yung takot natin. Kung anxious ka ba? Kung bakit ba? Di ba? Kung bakit ganun. So, dapat kailangan natin isipin natin na mabuti. No? I-analyze natin sa sarili natin. Deeper look, ika nga. No? So, dapat yung fear, kailangan natin tignan ng mabuti natin. Kasi kung natatakot lang tayo, mabigo natin, mga kasama natin sa buhay, medyo i-analyze natin ng mabuti. Alam mo, yung magkaroon ba ng disappointed doon sa mga taong mahal natin, normal lang yun. Pero minsan, ang fear ho, kadalasan, na tinitingnan natin, yung sarili natin. Sometimes, akala natin, okay, masama ang isip, masama ang pakiramdam ng na-disappoint natin yung isang tao. Pero kung tutuusin, normal lang ho yun. No? Minsan, the way we act, doon sa instead na okay lang pala yung mag-disappoint ng ibang tao, pero tayo naman ika nga arte ka pa, di ba? Inaarte natin. Yung ika nga parang masyado natin dinadrama natin ang buhay natin. Uy, ayokong dinidisappoint yung ganito. Ayokong dinidisappoint si ganyan, di ba? Oh. So, wag natin masyadong bigyan ng malaking puntos ho yun. O, minsan, kung bakit tayo na, ika nga behavior natin doon sa ibang tao because of yung attachment natin sa taong yun. Halimbawa, asawa natin, di ba? Hindi natin maiwasan. Kaya nadi-disappoint din natin ang asawa natin. Pero titingnan na din natin, no? Yung attachment natin kung bakit tayo medyo na ika nga natatakot natin ma-disappoint natin ang tao, no? Because of the attachment.
Pero sometimes yung attachment natin sumobra. Okey lang tayong attach dun sa tao. Pero pagka ika nga, masyado naman, masyadong attached tayo dun sa isang tao, parang nawawala ho yung ano, yung freedom ba natin. So, sometimes yung yung disappointed yung disappointment, akala natin gano'n-gano'n lang na, ah, takot na tayo. Pero hindi, baka nasa isip lang natin 'yun. So, iba yung intimacy mo at sa intimacy ng ibang tao, 'no? So, iba-iba 'yan sa mga yung ginagawa natin, 'no? So, meron tayong kanya-kanyang attachment style na tinatawag, 'no? Yung attachment ng asawa mo sa'yo at ikaw do sa asawa mo, iba-iba yung attachment ninyong dalawa. So, one way or another, kasi mayroon tayong individualism. Magbabago at magbabago 'yan. Yung attachment na yung disappointment niyan magkakaroon at magkakaroon. So, don't have fear in disappointing people. Kasi when we disappoint people, 'no, nagkakaroon din ng emotional imbalance din tayo. Okay. Pagka sumobra na yung tingin mo sa sarili mo, 'no, na kada galaw mo na lang, kada kilos mo na lang iniisip mo siya, I think minsan kailangan natin advice ng mga kasama natin, mga kaibigan, 'di ba? Mga iba pastor ang tinatawagan, mga iba naman pare, mga iba naman ang tinatawag mga psychologist, mga professional help na 'yan, 'di ba? Ka counseling, 'di ba? So, pagka sumobra na yung ating yung nasasaktan na tayo sa kaka-disappoint natin sa iba, 'no? Mukhang hindi rin healthy pala. Oo, sometimes naiisip natin na, okey, normal ma-disappoint pero yung masaktan ka lagi dahil takot na tayo sa mga nangyayaring yun, hindi wala namang kinakatakutan, dapat i-analyze din natin sarili natin. So, dapat natin tinitignan ang buhay natin kung paano ba ginagawa yon o paano ba ang nangyayari. Ano ba itong attachment theory? So meron 'tong attachment theory kung tutuusin, May yung mga katulad mga attachment style, kung paano tayong upbringing, ah, up ano, yung kung paano tayo pinalaki, 'di ba? Kung paano tayo pinalaki ng ating magulang. So may iba-ibang attachment styles 'yan. Yung yung paligid natin, 'di ba? So, kung titingnan mo yung style ng attachment ng bawat isa sa upbringing mo, 'no, yung mga sa paligid mo, 'no, kung halimbawa iba-iba kasi yung upbringing natin, eh. Alam niyo ba? Kung ang tao ay iba-iba ang mukha, bilog lang naman yan, kung tutuusin, 'di ba? Pati ang personality natin na iba, yung style natin, yung upbringing din natin iba. Kung paano iba yung upbringing natin, gano'n din yung mukha natin kung tutuusin. Pati identical twins nga, alam niyo si Jane meron siyang ano, meron siyang identical twin, kamukha sila, 'no? Pero masasabi mo, iba pa rin, malalaman ng nanay 'yun kung ito'y siguro kung ito'y, si Janine o yung kapatid niya, 'no? So, kahit identical twins, yung mukha ng isang tao, 'no, pare-pareho o sabihin natin pareho pero
Ikaw, pero yung gano'n din ang ugali natin, eh. Akala natin pareho. Yung fear natin bilang isang individual, akala natin pareho. Yung pala hindi rin pareho. So, kaya dapat dito natin makikita kung paano natin intindihin natin yung sarili natin. Iba yung nararamdaman natin, no? Iba yung upbringing natin. So, dapat kung paano natin i-tackle yung ating fear, yung fear natin, no? Dahil madi-disappoint natin ibang tao. Huwag na natin ika nga masyadong, may pagkakataon, mayroon tayong takot. Pero kung ito ay nagkokontrol na sa atin, itong takot na to, no, itong fear na to, para ma-disappoint, dahil na-disappoint natin yung ibang tao, may konting kailangan i-analyze sa sarili natin. Okay, yung number 4 natin. Ito, di ba napag-usapan natin last time, yung nakaraang linggo, yung boundaries. Because ito yung boundaries na ito, fear. So dapat meron din tayong siniset na emotional boundaries. Kung alam na natin kung meron tayong takot na dahil na-disappoint natin yung ibang tao, dapat mag-set din tayo ng boundaries tungkol doon. Di ba? Don't let your, you don't let people mistake about your kindness. And then your kindness becomes your weakness. Di ba? Laging ganun eh. Minsan, ang nangyayari, yung masyado tayong mabait, no? Dahil ayaw natin ma-disappoint ng ibang tao. Mabait tayo. Ang ngayon, nagiging weakness natin, yung pagiging mabait natin. Okay. Kung halimbawa may mga tao nakikinig ngayon, siguro kayo ay parang gusto nyo laging yung pini-please yung mga ibang tao sa paligid ninyo. Walang masama ho doon. No? Walang masama ho doon. Okay. Kasi gusto mong makatulong eh. Makatulong para maging happy yung mga ibang tao sa paligid mo. Normal yun. Gusto mong masaya ang iyong pamilya. Normal yun. Kaya ginagawa mo lahat ng iyong makakaya para paligayahin mo sila. Pero mag-set ka rin ng boundaries. No? Set ka rin ng boundaries ng yung buhay mo. No? Set mo rin boundaries mo na, hanggang dito lang ako. Dapat meron ka rin naiisip na ganon. Okay? Tignan mo sa mga relation. Minsan, ang relationships, pagdating sa boundaries, tinitake advantage yung pinaka-weak. Nasabi ko nga sa inyo na nakaraan, di ba? Kung sino ang pinaka-weak o pinaka-mahina na boundary niya, nagtitake advantage ng ibang tao yan. Kaya, dapat lakasan din. Ika nga, tibayin natin ang boundaries natin. Yung fence na tinatawag. Minsan, boundaries ang tawag yan. Minsan, fence ng buhay mo. So, you have to, ika nga, wag naman yung, ika nga, parang meron tayong, di ba, meron tayong mga pader na sa probinsya ang ginagamit kawayan. Ano doon na nakakapasok ang mga iba. Pagtibayin natin yung boundaries natin na, sasabihin natin, hanggang dyan ka lang. Yung emotions mo, hanggang dyan ka lang. O yung kabaitan mo, mabait ako, pero siyempre, protektahan ko naman sarili ko. Yun ang boundaries. Kasi kung hindi mo gagawin yan, no, take advantage. Pag take advantage lang ng ibang tao yan, yung boundaries mong yan. No? Yung boundaries mo yan, di ba? Ano mangyayari sa'yo? No? Take advantage. Either you will take advantage of them or they will take advantage of you.
O paano natin i-control, no? Yung how makontrol yung buhay mo doon sa mga magagandang boundaries. Huwag natin i-personalize yung mga sandali no. Okay, sunod tayo. Huwag natin masyadong i-personalize yung mga ibang yung mga reactions ng tao. Pagka masyadong nagre-react tayo doon no, sa mga yung reaction natin doon sa ibang tao, yan, katulad yan. Sabi ko nga sa anak ko eh. Ito isa sa mga weakness ng parte ng aking asawa, no? Lahat ng kilos, alam mo masyado tayong maobserba sa mga gesture, di ba? Minsan nami-misinterpret na natin. Halimbawa, minsan nagmamadali. Ito, madalas to eh. Nagmamadali si tatay dahil, dahil huli na. Kakausapin ni Junior. Sasabihin, sandali lang, huli na ako. Mainit kasi ng ulo kasi mahuhuli na siya. Ano sabi ni Junior? Sama siguro ng loob ng tatay sa akin. Hindi ganon. Meron kanya-kanya yun, di ba? So, meron tayong iba-ibang klase. So, yan natin. I- yung iwag na natin masyado i-personalize yung mga aksyon ng ibang tao. No? Lalo na yung mga asawa. No? Yung mga mag-asawa, minsan, masyado na maagang maalis yung yung asawa niya dahil gusto niyang pumasok na maaga. No? Minsan, nawawala na rin ng instead na kausapin, gumagawa ng kalokohan. Di ba? Alam mo, minsan, yung aksyon ng ibang tao, no? Minsan hindi dahil sa'yo. Ang aksyon ng mga yon dahil doon sa mga ibang paligid niya. Kaya huwag natin personalin, no? Minsan, iniisip mo, takot ka doon sa mga sasabihin mong no, no? Sasabihin, ayaw ko, ikaw meron halimbawa, meron nag-imbita sa'yo, no? Nang pumunta ka sa isang party. Dahil hindi ka pa pwede, dahil ayaw mo na siya ma-disappoint, no? Kasi pagka na-disappoint siya, ika nga nagsisimangot. Di ba? Meron ganyan, di ba? Nagsisimangot. Pero, minsan, yun, normal pala sa isang tao pala yung pagsisimangot no? No? Meron palang ganun at meron palang ganun, no? Meron nagsisimangot. Meron nga akong nung bata kami. Yung isang kapatid ko, galing eskwelahan sa UST. Siyempre, yung jeep, dalawa na lang silang pasahero. Pagkatapos yung isang pasahero, tumitingin sa kanya. Siyempre, dalawa lang sila. Nakatulog yung aking kapatid. Biglang dumaan sa humps yung jeep. Siyempre, yung kasama niya, no, actually, kapitbahay namin Medyo siguro mga 20 houses away from our house. Siyempre, nalaglag yung kapatid ko. Nakakatawa naman talaga. No? Pagkatapos, ang tingin ng kapatid ko, pinagtatawanan siya. Pero kung tutusin, ito na nangyari. Kinabukasan pinuntahan namin yung lalaking yon. Akala namin, pinagtatawanan talaga bilang yung pagkatao ng aking kapatid.
Yung pala, pagpunta namin doon sa bahay ng siyempre, 5 kami magkakapatid. Ang lalaki pa namin. Pinakamaliit, 5'8". Ako na ho yun. Meron kami 5'10". Oo. Ang lalaki, pas yung kami yung malalaking, yung malalaki ho kasi kaho namin eh. Siyempre, punta namin bahay. Ano nangyari? Nakausap po namin yung nanay. Pagpasensya ho nyo na yung aking anak. Kasi yung anak ko ho, bungis-ngis ho talaga yan. Minsan ho, nag-iisa lang ho yan. Yung tumatawa lang ho yan. It only shows mali yung interpretation ng aking kapatid. So wag natin, marami tayong mga Pilipino ganyan. No? Tinitingnan natin yung interpretation ng ibang tao na hindi naman pala ganun pala yung interpretation. So kung halimbawa ma-disappoint natin ang isang tao at na-disappoint, akala natin na-disappoint pala yung pala hindi. Dapat hindi natin ika nga hindi natin nilalagay o yung sinasabi sa 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 English binibigyan natin ng second thought yung tao o second guess yung tao. Di ba maraming ganyan. Mga second guess. Ha? Yeah. Minsan, di ba, sinabi ko nga sa inyo, katulad niya, may imbitahin ka ng party. Gusto mo magsabi ng no, pero hindi mo masabi-sabi kasi ayaw mo ma-disappoint. Lalo pag best friend mo, di ba? Yun ang ano doon. Ayaw mo ma-disappoint. Halimbawa, magkakapatid, meron kang importanteng gagawin. Dahil ikaw ay tinutulungan ka ng kapatid na yun. Di ba? Birthday ng pamangkin mo. Inimbita ka. Meron kang gagawin. Importante din yun. Mamimili ka ngayon. Dahil hindi mo pwede ma-disappoint yung tao, mag-yes ka na lang. Paano yung appointment mo? Yung gagawin mo? So, yun ang isa sa mga dilema. Ganun dapat. Dapat marunong tayo magsabi ng no. Pero dapat pag nagsabi tayo ng no, hindi na natin sine-second guess yung ugali ng ating kausap. So, kung iniisip natin yung kung kilala mo yung tong taon to, no, lalo na pag siya, kilala ko yung taon niyan, ganyan to. Pag sinabi mong hindi, itong mangyayari. Di ba? Bakit ganun? Kasi kaya nga sinesecond guess lagi natin ang tao. Okay. Akala natin, no? Parang katulad yung sinabi ko sa inyo, inibita ka ng kapatid mo dahil tinutulungan ka, bla bla bla, kasi hindi sinabi mong no. So, isip mo, nadi-disappoint mo siya. Yung pala, baliwala lang sa kanya. Okay lang kung hindi ka pumunta pala. What if kung gano'n ang isip niya? So, wag na natin ise-second guess yung tao. Sa total, makikita mo naman Sasabihin mo na ng ibang tao dyan. Mabuti na lang sabihin mo na, sasabihin naman niya sa'yo. Kung hindi, kung nasaktan siya o hindi, di ba? Huwag natin ise-second guess ang isang tao. Okay? Huwag na natin, ika nga, masyadong nabigyan na-upset natin siya, ganyan, di ba? Yeah. Okay. 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 Ano yung mga ibang sinasabi diyan? Kung wala ako nakuha, ibig sabihin wala, I'm not deserving. Ika nga, kung hindi ko siya napasaya, hindi ako deserving. Yan ang kadalasan ng mga sinasabi ng ibang tao. Kung hindi ko na siya napasaya, o nabigo ko siya, hindi ako deserving. Isa sa mga fear ng tao yan. Dapat hindi natin ika nga, dapat i-analyze din natin sarili natin. Di ba? So,
Huwag nating ika nga masyado tayong personal ang tingin natin sa isang tao. Yun, 'di ba? Yung okay, anyway, break muna tayo. Adrian, break muna. Magandang araw sa lahat. Nagpupugay at nagpapasalamat ang EFI Jeepney Station sa pangunguna po ni EFI Chairman Elmer Francisco, sa lahat po ng ating mga frontliners na nagtataya ng kanilang buhay, sumusong sa panganib sa araw-araw para po mailigtas ang buong pamilya ng Pilipino. Kaya ipagdasal po natin sila sa araw-araw nilang pagkilos. Ito po inyong kaibigan, ang broadcaster ng bayan, host ng programang Kasama Kaibigan, Monday to Saturday, 2 to 3 p.m. Sa ating mga healthcare workers, social workers, grocery store workers, retail employees, restaurant staff, delivery drivers, postal workers, pulis, bumbero at militar, ang ating mga guro, utility workers at mga superheroes. Ramdam ko ang inyong sakripisyo. Nakaka-relate po ako sa pangungulila niyo sa inyong mga mahal sa buhay. Nagsisikip ang damdamin ko pag nakikita ko kayong nagdi-distant hug o humahalik sa ating mga bunsuan sa pagitan ng salamin pagkatapos ng mahabang pagkakawalay sa ating pamilya. Ang mga staff po ng Elmer Francisco Industries Radio Station at ang programang Kaunting Kaalaman Pang-agham ay sumasaludo sa inyo. Pinagdarasal po namin ang inyong kaligtasan, magandang kalusugan, malawak at mahaba pang pangunawa. Muli po, ito po ang inyong radio broadcaster, Igan D. Capistrano, ng programang Kaunting Kaalaman Pang-agham tuwing Sabado alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Nagpupugay po, sumasaludo sa inyo. Mabuhay po kayong lahat. Yun, no? Ayun. Maraming salamat kay kasamang Rick. Ayan. At kay samang Sir Kat, ang ating hugot. Ayan. At saka kay kasamang Romel. Ayan. Kasama kaibigan pagkatapos ng ating programa. Siya nga pala, makinig din po kayo kay kay Edmond Tayo, no? Sabi ni Prof, no? Ayan. Lahat ng programa dito sa sa Jeepney Station ay pinapaganda ho, no? Lalo na kay makita natin kay Edmond Tayo, no? Na makikita niya mayroon siya mga pag-analyze ng mga politika natin ngayon. Yan. Edmond Tayo, Sir Tayo, maraming salamat. Ayan. Anyway, tuloy ho tayo, no? So kung inisip natin yung pinipersonal ng ibang tao yung ating nasa isip lang ho natin yun. Kadalasan yung alam mo, minsan, nga, mayroon sinasabi, don't put the words into my mouth. Yung mga ganon, di ba? Oh, don't second guess me. Yan yung mga sinasabi ng mga ibang tao. No? Yan yung mga words na
galit ka o ika'y iniisip mo na, 'di ba? Minsan, nag-uumpisa ng ano, konting away 'yan, 'no, lalo na pagka nagseselos ang isang tao, 'no? Sasabihin mo minsan yung alam mo yung sa pagseselos, yung pagseselos minsan ano 'yan, ah, tungkol dun sa ano 'yan, sa disappointment, Na-disappoint lang sa isang tao, nagtatampo na, 'no? Minsan, sumobra naman, ayaw niya ma-disappoint ng tao kahit nasasaktan na siya, ayun, 'di ba? Minsan yung mga gano'n ba, yung mga kahit ikaw ay nasaktan na, tuloy pa rin ang iyong pagsisilbi. Okey lang mo yun, maganda yun, pero dapat kausapin mo yung tao kung nasasaktan mo na siya, 'di ba? So, 'wag natin, sobrang i-analyze yung mga sitwasyon, 'no, na hindi naman pala gano'n pala ang nangyari. Yan tinatawag na misinterpretation, misquoted, oh, 'di ba? Minsan gano'n ang nangyayari, 'di ba? Oh, sa atin 'di ba, sa pulitika mayroong ganyan, Minsan ina-analyze na ng pulitiko, ng kaaway niyang pulitiko. Dun na, 'di ba? Minsan gano'n ang tingin natin kaya minsan talaga sabi nga natin, nahahawa na rin tayo dahil napapanood natin 'yan sa pulitika. Yes, so nangyayari sa buhay natin. Kasalanan ba ng pulitiko na ginawa niya? Hindi. Yung pag-a-analyze natin sa buhay at yung sinasambuhay natin yung mga ginagawa nila, okey? So, dapat tingnan natin yung values natin. Ano ba yung values natin diyan, 'di ba? Okey. Number 6 natin dito, re-evaluate natin ang values natin. Kung at sa tingin natin ang mga taong tingin natin nasasaktan dahil nadi-disappoint natin sila, doon natin mare-reevaluate yung values natin. Tama ba yung values natin? 'Di ba sinabi ko nga sa inyo, ang values natin, 'no, dapat kaugnay dun sa mga actions natin, 'di ba? Kung meron tayong, ika nga, principle, which is yung pinaka-highest, yung values naman natin is the roadmap. So, i re-evaluate natin ang values natin. Kung nasa tama bang roadmap ba ang ginagawa natin. Kasi kung halimbawa, do'n lang natin ma-a-analyze natin, kung sa sobrang kaya nga na-disappoint natin yung ibang tao pero hindi naman pala gano'n palang isip ng ibang tao. Tayo lang palang interpretation pa lang natin. So, we have to reevaluate our values. Baka mali yung values natin. O baka yung action natin hindi yung values natin. Nasa isip lang natin yung values natin, hindi naman kung tutuusin, ika nga, dapat yung action natin is ayan, nagsi-synchronize ng values natin. So, hindi pupuwede magkahiwalay. Kasi ang nangyayari, either nabre-break tayo o nawawala yung values natin. Nabre-break tayo bilang isang person or we are not going to the roadmap. Ika nga, 'di ba? Kung ang roadmap natin papuntang Quiapo, hindi na pala papuntang Quiapo yung roadmap natin kasi wala na yung values. The values is your vehicle. Your principle is your end, 'di ba? That's your principle, is your end.
But the value is your vehicle. So you have to reevaluate your values. Baka ba pwede natin baguhin natin yung values natin. Or kung tama naman yung values, pwede natin ayusin yung actions natin. So dapat ang values and actions nagsisynchronize ah, ng ating actions, di ba? So dapat kung gusto mo talaga mawala yung disappointing ng ibang tao, disappointment ng ibang tao, you have to reevaluate yung values. Kung sino ka ba? No? Ano ba yung mga values mo? Ano ba gusto mong ipaglaban? Di ba? Baka hindi mo na pinaglalaban ang sarili mo. Pinaglalaban mo na yung mga ika nga. Okay, sila, pinaglalaban mo sila, pero yung sarili mo, nawala na. Di ba? Okay, are you acting according what you want? Di ba? Kung hindi man, ano bang gagawin mo dito? Kung you're acting not what you want, di ba? Ano gagawin mo? So, kailangan natin i-reevaluate yung values natin. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, the values is no? Values mo o yung bertud mo is your vehicle o your roadmap. That is yung ka nga parang linya. Your principle is your end. Okay? Ano yung mga core values? Dapat medyo tricky kung paano yan. So, dapat ang core values nagbabago habang ka lumalago. Hindi stagnant yung values natin. Kung kailangan natin baguhin natin ang values natin kasi hindi nagbabago. Dapat ganun din ang principle natin. Kasi yung principle yung takot lang natin, no? When it comes to disappointing others, dapat hindi ika nga parang non-ending process yan. Baka yung values natin hindi na ganun. Yung disappointment natin sa ibang tao, yung disappoint natin ibang tao, hindi naman according to our values. So kung tayo ay nagbabago isip natin, dapat according to the values natin. No? Whether magkaroon tayo ng pagbabago ng values natin, ibig sabihin doon, hindi ibig sabihin na sinasaktan natin ang ibang tao, kundi gusto lang natin lumago. So kung hindi kung hindi natin binibigyan mag-evaluate ng ating necessary values, no? Yung oras, necessary time ng ating para i-analyze natin yung values natin. Ang mangyayari ho dun, no? Ang mangyayari ho dun, ma-overcome tayo ng ating emotions. Kaya kadalasan misinterpretation ang nangyayari, no? Akala natin ganun na pala yun. Yung pala hindi pala ganun pala ang tanggap ng ibang tao. So, pag di-disappoint ng ibang tao, hindi ibig sabihin yun na ang interpretation ng ibang tao. Or hindi yun ang intention natin. Yes, sometimes we disappoint, pero hindi ibig sabihin we love them less. Yun ang pinaka-importante. We love them more, not less. Okay. Kaya ano yung mga bottom line natin dito? So, meron fear. Alam mo yung fear, masyadong mabigat po yan. Overwhelming ho sa atin yan. Kaya dapat i-evaluate natin yung mga iba yan. Yan ang bottom line natin. Kung mas maganda yung nararamdaman natin, no? Na ika nga parang nakikita natin, ika nga mas okay pa yata, mas maganda sabihin no. Sometimes yung pagsasabi ng no, mas maganda
no? Pero okay, what are the kaya naman natin sinasabing na yes sa mga ibang tao kasi gusto natin ika nga hindi sila ma-disappoint. Pero pagsasabi ng no, hindi ibig sabihin na di-disappoint natin. Ang pagsasabi ng no, ay nakikita lang natin, no? Binibigyan natin yung importanteng bagay sa ating buhay. Hindi naman ko sinasabing hindi importante yun sila. Pero ikaw ang nakakakita ng importanteng bagay kaysa sa kanila para mag-grow ka. Okay. Ano yung, bakit masyado tayong na-pressure magsabi ng yes sa ibang tao? Ano? Bakit mahirap magsabing hindi? Alam mo, nung bata pa lang tayo, nagsasabi tayo ng yes. No? Bata pa lang. Siguro, nagsasabi tayo ng yes. Bata pa lang tayo. Pag inutusan ka ng anak mo, ay ng tatay mo, sabi mo, yes. Di ba? Katulad ng pagpili ng damit mo, nung bata ka. Itong suotin mo, yes, ma. Di ba? Natuto na tayo magsabi ng yes eh. Natuto na tayo magsabi ng yes nung elementary. Yes nung high school. Yes nung college. Natututo na tayo magsabi ng yes. Natuto na rin tayo magsabi ng yes sa trabaho kasi superior natin sila. Natuto din tayo magsabi ng yes sa negosyo natin. Gusto nga natin ma-please yung mga ating customer. Di ba? Pero there are times na mamili din naman tayo ng no para mabigay natin ang priority, mas malaking priority. No? Kaya, minsan nagsasabi tayo ng yes sa promotion, di ba? Minsan nagsasabi tayo ng yes sa pagmamahal and then we stay with the relationship, di ba? You know? Minsan we say yes to find friends and to keep friends, di ba? Because we also say yes because we want to help someone. Ganyan yung mga yes natin. We say yes because that's the right thing to do. Yan yung mga yes natin dapat. Because sometimes saying yes is the key of success. Success ng relationship, success success sa trabaho mo, success sa kaibigan mo, at lalo na magiging success din sa buhay mo. Dapat malaman natin kung saan magsasabi ng yes at saan magsasabi ng no. Kasi minsan, lagi naman natin sinasabi ng yes, nakakasira naman para sa atin. Hindi naman pwede naman ganun, di ba? Okay, sometimes, katulad nito, mahirap magsabi ng no pagka kausap mo yung boss mo. Di ba? Mahirap magsabi ng no kung kausap mo ang boss mo at inutusan ka. Di ba? Yun yun. Eh, yun. Ang hirap talaga magsabi. Halimbawa, ikaw, sinabi ng boss mo pumasok ka ng sa linggo. Makakatanggi ka ba? Di ba? So, dapat marunong tayong minsan evaluate natin yung values natin kung paano. Hindi lang yun, no? Marami pang iba. So, minsan, pagsasabi ng yes ay hindi lang sa ibang tao. No? Minsan, binibigyan natin ng pressure ang ating sarili. So, sa sobrang disappoint natin, no? Na disappoint ibang tao sa sarili natin, akala natin, pagsasabi ng yes, tama lang. Minsan hindi.
Katulad na, alam ng boss mo, pagka sinabi mong ng boss mo magtrabaho ka ng linggo, alam ng boss mo pwede mong tanggihan linggo Family day yan di ba? It's a family day. At unless kung nakalagay yan ika nga sa job description mo, in anything 24/7, pwede kang tawagan. Yung job description mo yan. Wala kang magagawa doon. Pero meron mga pagkakataon, I mean, meron akong trabaho doon sa National Library. Mga ibang tao, dahil marami kong nire-renovate ko yung National Library. Ang sabi ng isang ng hepe doon sa isang JO na to ang sabi, pumasok ka ng linggo, kailangan ka namin. Ano mo sabi niya? Sir, pasensya na po, hindi ako meron po akong lakad sa linggo. That's it. Pero, ang sabi naman ng boss, okay, no problem. Ibig sabihin, sometimes saying no, no, hindi nakaka-disappoint. Ika nga naiintindihan ka pa. Yun yun. So, saying no is not, hindi nagbibigay ika nga, ng malaking problema. Naiintindihan ka pa ng ibang tao. So, yung work natin, no, whether magsabi ka ng no, whether ka magsabi ng yes, there will come a time madidisappoint mo ibang tao. Okay. Mga last few minutes na lang ho tayo. Ito yung sinasabi kong yes or no. No? Ito ang bottom line. Ang bottom line, pagka masyado natin magsabi tayo ng yes or no, tinitignan natin na hindi, yung disappointing ng ibang tao at natin may takot tayo sa iba. No? Yung takot ba na yan na sinasabing disappointed ako? No? Minsan interpretation lang ho natin yun. Ang disappointment, bakit tayo natatakot? Kasi matakot ka kung meron kang ginawang mali. At kung wala ka naman ginawang mali, ba't ka madi-disappoint? O bakit ka matatakot? No? Saying no doesn't mean disappoint mo yung ibang tao o nabigo mo yung ibang tao. And sometimes saying yes, it doesn't mean hindi mo nabigo yung tao. There are situations saying yes, napapasama ka pa. Kaya we have to be prudent. Prudent enough kung saan ba magsasabi ng yes, saan ba magsasabi ng no. Hindi ibig sabihin ng yes, no? Okay ka na. Pero there are times saying yes. O for example, sa isang posisyon ng gobyerno, alam niya very critical ang posisyon ng isang gobyerno. At alam niya, hindi siya makahindi. Pero saan siya napapasama? Di ba? At minsan, pag sabi niya ng yes at hindi niya nagawa yung trabaho, pag nasabi niya ng yes at hindi niya nagawa yung trabaho, napasama pa siya. Kaya sometimes, saying yes, no, hindi nakakabigay ng benefit sa iyo at doon sa taong kausap mo. No? Yun yung mga
pwede natin makita, no? Pwede natin pag-aralan sa buhay natin. Pag-aralan natin na kung saan ba tayo, di ba? Kung saan ba tayo lulugar? Pag-aralan natin yun sa buhay natin. It's a matter of choosing good and evil. Nung bata pa tayo, bad yan, good yan, di ba? Pero this time, it's not about good and bad. It's about good and the better. Which sometimes the better and the best. Doon tayo mamimili. Hindi na good and bad to eh. It can be a good thing for you, but you have to also be prudent. It should be better. And sometimes being better, you have to choose the best. And the best part, it is in you. Dasal ho pa tayo. Lord, sometimes ang hirap pong hanapin what is good and the better what and the best. I ask you to bring down the Holy Spirit because my finite mind is not enough to grasp what do you want for me to understand. Sometimes these have become so mystery to sa sarili ko. Mystery in a sense na ang hirap minsan intindihin. So we ask your guiding light, guiding providence, that we may be whole as a person. And we ask this in the name of Jesus. Amen. So, mga kaibigan, ang makikiraan po bukas ay si Janine. Ang isang segment na isang mga kwento ni Janine para bukas. Ito po si John B. Javier ang nagsasang, not all can do great things, but all can do small things with a greater love. Maraming salamat po.